Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila habang dumami naman ang nakakaramdam ng gutom batay sa tugon sa masa survey ng Octa Research nitong Disyembre. May unang balita live si Jomar Apresto. Jomar? Susan, good morning. Mula sa 54%, bumaba sa 37% ang mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila batay sa survey ng Octa Research. Pero sa kabila nito, mula 11% tumaas sa 16% ang nagsabi na nakakaramdam pa rin sila ng kagutuman. Madaling araw pa lang, bukas na ang maliit na kainan na ito sa UN Avenue sa Maynila. Ang tindera, si Juliet Aparil, 57 years old. 26 na taon na siyang nagtitinda ng almusal. Aniya, malaki na rin ang naitulong nito sa pantustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero kung gutom ang pag-uusapan, kapareho raw siya ng mga Pilipinong nakakaramdam o nakararanas ng gutom kung minsan. Imbis daw kasi na ipangkain nila, napupunta raw sa mga bayarin ng kanilang kita. Opo, ganun po talaga. Kasi po, nung araw, mura po yung mga bills. Ngayon po, mahal po yung mga bills. Mataas po. Higit po sa lahat, kahit nagtatrabaho ka dito sa isang gobyerno, sa isang mga private, mataas po yung tax. Ang 54 na taong gulang na si Danilo, mahigit 8 taon na raw maintenance crew sa isang construction company. Bumuti naman daw ang antas ng kanyang buhay. Kasi may trabaho eh. Kung wala mga trabaho, ngayon siguro napansin ko sir na medyo gumaganda yung ano ngayon. Base sa tugon ng masa survey ng Octa Research, bumaba sa 37% o katumbas ng 9.8 milyong Pilipino ang nagsabing mahirap sila noong Disyembre ng nakaraang taon. Mula yan sa 54% o nasa 14.3 milyong Pilipino noong Setyembre ng parehong taon. Ayon sa Octa Research, ito na ang pinakamalaking na record na single quarter decline sa self-rated poverty survey nila. Sa self-rated hunger naman, tumaas ang bilang ng mga nagsabing nagugutom sila. Nasa 4.2 milyong pamilya nitong Disyembre kumpara sa 2.9 milyong pamilya noong Setyembre. Isinagawa ang survey noong December 3 hanggang 11, 2025 sa 1,200 respondents. Meron itong plus-minus 3% margin of error. Susan, umaasa naman ang ilang nakausap natin na ngayong 2026 ay magsisimula na bumaba ang presyo ng mga bilihin. At yan ang unang balita. Ako po si Jomar Apresto para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.